Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Yes. Napapalood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan
na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information. Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin. At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang bawat Pilipino, pinasigla! Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Ang kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng aking buhay. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal. 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita 4:00 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa
Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas... Masdan mo ang ating bayan, anong iyong nakikita? May dapat bang malaman ating pag-usapan? Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong kamay, kapit araw, kapit kamay saan man. DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong
ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga, kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol sa 6:30, nasa balita, nasa public service. DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, alas 4:02 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4. Good morning! Ngayon po ay Lunes, August 18, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mga naitalang kaso ng leptospirosis bumaba na. Mga kaso naman ng dengue tumaas matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat. Commission on Audit magsasagawa ng audit sa mga flood control projects sa Bulacan matapos bag-inspeksyon ng Pangulo. Umano'y palpak na flood control project sa Oriental Mindoro na tinipid sa materyales. Inirereklamo. Pagtanggal ng in-app links ng online gambling sa mga e-wallet platforms. Ikinatuwa ng CICC online gambling companies. Gumamit umano ng iba pang platform. Mandatory drug testing sa Senado, hiniling kay Senate President Francis Cordero. Kasunod ng umanay paggamit ng marijuana ng tauhan ng isang senador. Sa lalawigan, mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa magkaiwalay na bypass operation. Sa Zamboanga City, 5 arestado. At sa balik ng sports, PLDT high-speed hitters nakuha ang unang kampyonato sa Premier
Volleyball League matapos magreyna sa PVL on Tour. Magandang Monday morning! Mga kapamilya, syempre kompleto ang ating team Pogi. Ako po si Robert Mano. Magandang morning kapamilya, ko naman po si Radyo Patrol, Steve Raz. At ngayon po sa mga detalye, unahin natin ang magiging lagay ng ating weather. Ulan, panahon. Makakasama po natin mula sa Pag-asa si Ginoon Dan Villamil. Alam niyo na kung ano magiging weather natin for the whole week. Ito na po, ibibigay sa atin ni Sir Dan. Sir Dan, good morning. Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. So kanina alas 3 ng umaga ay huling namataan itong bagyo sa loob ng ating PAR. So namuo ito bilang isang bagyo galing isang low pressure area kanina madaling araw. Latest location natin ay 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. So kasalukuyan itong gumagalaw pahilaga-hilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometers per hour. At wala naman tayong inaasahang direktang epekto ng nasabing bagyo sa ating bansa. Hindi rin ito hahatakin yung ating southwest monsoon hanging habagat. Samantala, yung trough extension naman ng isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea ay umaabot naman yung trough extension nito dito sa area ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan. Kaya makakaranas tayo over these areas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaliwalas sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap, kasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil. Sir Dan, maraming salamat po at happy Monday! Thank you po and good morning. Yan po si Ginoon Dan Villamil mula sa Pag-asa. Alas 4:07 na po na madaling araw, gising bangon. Bumaba ang natatalang leptospirosis cases noong nakaraang linggo. Sa tala ng Department of Health, 10 kada araw ang naitalang kaso ng leptospirosis mula August 10 hanggang 14. Mas mababa ito sa halos 200 kaso ng leptospirosis noong August 3 hanggang 9. Umabot sa 3,752 ang leptospirosis cases mula noong June 8, isang linggo matapos ideklara ang pagsisimula ng tag-ulan. Nananatiling naka-alerto ang DOH hospitals habang activated na ang 49 na leptospirosis fast lanes sa buong bansa. Paalala ng DOH, agad na magpakonsulta sa doktor kung sakaling lumusong sa baha o putik, lalo na kung may sugat o bitak ang mga paa. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at paninilaw ng mga mata. Basta AM, MM. Oras natin, 8 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tumaas ang kaso ng dengue sa bansa matapos ang paggagupit ng 3 magkakasunod na bagyo at habagat noong Hulyo. Base sa record ng Department of Health, may higit 15,000 dengue cases ang naitala mula July 15 hanggang 26. Mas mataas ito ng 7% kumpara sa 14,000 kaso mula June 29 hanggang July 12. Binabantayan ng DOH ang mga kaso ng dengue na pinangangambahan tumaas pa dahil sa panahon ng tag-ulan. Patuloy na pinaalalahanan ng DOH ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo na mga paso, bote at gutter na may naiipon tubig na posibleng pamugaran ng lamok na may dalang dengue virus. Basta AM, DZMM. Nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control project ang isang contractor na may 250,000 pesos na pahunan nang magparehistro sa Securities and Exchange Commission noong 2019. Kabilang ang MG Samidan Construction and Development Corporation sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng bulto ng flood control projects mula noong 2022. Base sa mga nakalap na dokumento, umaabot sa 60 flood control contracts ang nakuha ng MG Samidan na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Karamihan sa mga proyekto na nakuha ng MG Samidan ay sa Abra, Mountain Province, La Union, Benguet at Pangasinan. Samantala,
Magsasagawa ng fraud audit ang Commission on Audit sa lahat ng flood control project sa Bulacan na tinamaan ng matinding pagbaha. Inatasan ni COA Chairman Gamaliel Cordova ang lahat ng supervising auditors at audit team leaders ng Department of Public Works and Highways o DPWH district offices sa Region 3 ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa fraud audit. Sinabi ni Cordova na may kinalaman ng fraud audit sa aksyon ng Pangulo na imbestigahan ang mga flood control project sa bansa. Basta AM. Sisimulan na bukas ang Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang flood control project sa bansa. Pangungunahan ni Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang investigasyon na aminadong hindi magiging madali at malaking hamon ang kanilang gagawin pag-iimbestiga dahil sa laki ng problema. Pero naniniwala ang senador na kakayanin nila ito at matutukoy kung sino ang dapat managot. Dagdag ni Marcoleta, bukod sa mga kontratista, tututukan din ng Blue Ribbon Committee ang mga umano'y tiwaling opisyal na nakinabang sa flood control projects. Samantala, ikinasa na rin ang investigasyon ng House Tri-Committee sa flood control projects. Bubuin ng Tri-Committee ng Public Accounts, Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways Committees. Tiniyak naman ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Redon na walang sasantuhin kung o ang kanilang investigasyon. Basta AM, DZMM. Alas 4:11 na madaling araw, nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Oriental Mindoro Provincial Government na papanagutin ang mga nasa likod ng umanay palpak na flood control project sa bayan ng Nauhan. Ininspeksyon ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang bagong tayong dike sa barangay Tagumpay sa Nauhan at tumambad ang ilang umano'y kapalpakan ng kontraktor. Gumuho ang mga bahagi ng dike bunsod ng pag-ulan noong nakaraang buwan na nagdulot ng pagba ng umapaw ang mag-asawang Tubig River. Sinabi ni Dolor na tinipid at substandard ang mga materialis na ginamit ng kontraktor sa tinayong dike. Nagtataka ang gobernador kung paano nakalusot sa technical inspection at quality assurance ng DPWH ang tinipid na proyekto. Una nang sinabi ng DPWH na inimbestiga na ang binuong fact-finding team ang aligasyon ni Dolor na substandard ang mga flood control project. Handa rin humarap si DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan sa lahat ng investigasyon. Sinibak sa pwesto ng DPWH Mimaropa ang lahat ng project engineer at tauhan na nakatala sa unay palpak na flood control project. Basta AM, DZMM. Ikinatuwa naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagtanggal ng e-wallet platforms ng in-app links ng mga online gambling site. Mula noong Sabado, tinanggal na ng GCash at Maya ang link sa mga online gambling sites bilang tugon sa kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero sa kabila nito, sinabi ni CICC Acting Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na pwede pa rin maka-access sa payment platform mula sa mismong online gambling site. Iginiit ni Castro na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng e-payment platform sa online gambling. Nanawagan ng CICC na mas higpitan o ang mas mahigpit na regulasyon sa online gambling gamit naman ang social media platforms. Basta AM, DZMM. Samantala, gumagamit na umano ng iba't ibang platform ang mga online gambling site matapos sumunod ang mga e-wallet platform sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang mga in-app links. Sinabi ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo na doble kayod ang mga operator ng online gambling para lumipat sa ibang platform tulad ng Viber, Telegram at iba pang mobile applications. Inihalimbawa ni Tulfo ang Bingo Plus na ipinaalam sa kanilang mga customer na pwede pa rin maka-access at makapagsugal sa pamamagitan ng kanilang website, app at Viber at maaari pa rin makapagdeposito o mag-withdraw na gamit ang GCash at Maya. Ibinibenta rin anya bilang regular items sa ilang e-commerce platforms ang mga voucher ng Bingo Plus. Sinabi ni Tulfo na tuloy-tuloy ang kampanya laban sa online gambling at makikipagtulungan sila sa pribadong sektor at stakeholders para maresolba ang problema. Basta DZMM. Oras na tayo, 14 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Naghahanda ang defense lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa September 23. Haharap ang dating Pangulo sa confirmation of charges sa ICC Pretrial Chamber 1
para sa kasong crimes against humanity. Sa pakikipagkita sa Filipino community sa Kuwait, sinabi ni Vice President Sara Duterte na bukod sa pagharap sa confirmation of charges hearing, inihahanda rin ng mga abogado ng kanyang ama ang isa pang filing sa CIC. Una na anyang naghain ng motion sa ICC o filing sa ICC. Una na anyang naghain ng motion sa ICC ang defense team para questionin ang jurisdiksyon ng International Tribunal at tilingin ang interim release ng dating Pangulo. Mahigit 5 buwan nang nakakulong sa ICC detention facility si Duterte na inaresto at isinuko ng mga otoridad sa ICC noong Marso. Basta AM DZMM. Umapila sa gobyerno ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na i-update sila sa takbo ng mga kaso. Inilunsad ang Justice for All campaign kasabay ng paggulita sa kamatayan ni Kian De Los Santos. Ayon kay Randy De Los Santos, tsuhi ni Kian, mahaba pa ang laban para makamit nilang hustisya para sa pamangkin at hindi niya sila ina-update ng gobyerno kaugnay ng status ng kaso. Para kay Buhay ang People Power Network co-convener Kiko Aquino D, dapat ipalam ng Office of the Solicitor General sa mga pamilyang EJK victims ang status ng kanilang kaso. Git din ni Aquino D, dapat nang bumalik sa International Criminal Court ang Pilipinas. Basta AM MM. Abiso sa mga kapamilyang motorista, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Tatapyasahan ang presyo ng diesel ng 80 sentimos hanggang piso kada litro. May rollback din sa kerosene na maglalaro sa 90 centavos hanggang 1.10 kada litro. Ang gasolina, tataas naman ang presyo ng 40 sentimo hanggang 60 sentimo kada litro. Ang paggalaw ng presyo ng langis sa world market ay busod naman ang dagdag produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Basta AM MM. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagugutom noong Hunyo. Base sa resulta ng survey ng SWS, 16.1% o katumbas ng 4.6 milyong pamilya ang nagugutom at walang makain isang beses sa loob ng 3 buwan. Mas mababa ito sa 20% na resulta ng survey noong Abril. 12.8% ang nakaranas ng moderate hunger at 3.3% naman ang nakaranas ng severe hunger. Basta AM DZMM. Pogi, anong oras na, Pogi? Oy, oras po natin. Gising bangon na. Alas 4:17 na po na madaling araw. Good morning. Ay, maraming salamat sa mga nakatutok sa atin na Monday morning. Sa mga bumabiyahe dyan, kagaya ni Ate Jo, ni Kuya Boy, na papunta rito sa opisina. Mag-iingat. Magandang umaga. Ate Jocelyn Katindig at Kuya Boy, good morning. Ito siyempre, mamaya po ang mga pa-attendance check ninyo, ang mga pa-shoutout ninyo, at ang mga pagising ninyo, kung sino ang aming gigisingin ni aking partner Steve Ras. Mamaya po yan sa aming pagbabalik. I-message nyo muna yan sa aming Viber number na 0919-278-3000. Sa aming pong pagbabalik, isinarang simbahan sa Misamis Occidental dahil sa pambababoy ng isang vlogger muling binuksan. At libu-libong turista dumagsa sa Kadayawan Festival sa Davao. Yan ang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape. Yon. Steve Ras, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita Alas 4. Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin ng naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung
nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung gino-go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ang DCMM napakalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kapayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Hoy oras! Gising bangon na po alas 4:22 ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mga naitalang kaso ng leptospirosis bumababa na. Mga kaso naman ng dengue tumaas matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat. Commission on Audit magsasagawa ng audit sa mga flood control projects sa Bulacan matapos mag-inspeksyon ng Pangulo. Umano'y palpak na flood control project sa Oriental Mindoro na tinipid sa materyales inireklamo. Pagtatanggal ng in-app links ng online gambling sa mga e-wallet platforms, ikinatuwa ng CICC. Online gambling companies gumamit na umano ng iba pang platform. At mandatory drug testing sa Senado hiniling kay Senate President Francis Cordero kasunod na umano'y paggamit ng marijuana ng tauhan ng isang senador. Sa oras natin na 4:23, abay, usapang kalusugan muna tayo. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Para po sa ating ulat kalusugan, ipinayo ng ilang cardiologists ang healthy breakfast na maganda sa ating heart. Lumalabas sa ilang pag-aaral na ang pagkain ng healthy breakfast na may mayamang nutrients ay makakatulong para sa malusog na puso at nagpapababa ng peligro ng heart disease. Kabilang sa healthy breakfast ang Greek yogurt bowl na may kasamang berries na mababa sa sodium pero mataas ang potassium, fiber at antioxidants. Mas makabubuting sabayan ito ng isang tasa ng, alam niyo kung ano? Black coffee. Black barako dapat. Mabuti rin sa puso ang pagkain ng nilagang itlog. Ikaw ba, partner, mahilig ka din doon? Mahilig ako sa itlog. Oo. Nasasabayan ng isang tasa ng black coffee. Black coffee talaga. Healthy pala yun. So maglaga ka ng itlog, tapos black coffee. Pait nun kasi, pero masarap daw talaga. Makukuha sa pagkain ng itlog ang mataas na protina at hindi nakapagpapataas ng blood sugar. Okay. Kaso ako mas sa breakfast, mas gusto ko yung itlog, yung scrambled or kaya sunny side up. Nilaga, pwede. Kaso ahalo ako ng asin.
Tapos kamatis. Yan, o para may sausawan. Oo, partner, pwedeng suka yan. Ah, seryoso? Oo, itlog. Oo. Na nilagay suka. Asim naman sa umaga, suka agad. Di ba acid yun? Masarap. Hindi rin nakapagpapataas ng bad cholesterol ang pagkain ng pula ng itlog. Ayan ang masarap. Eh, yung iba kasi di ba hindi hiwalay? White lang yung kakainin. Yung ba yung itlog na malat? Yung Hindi. pula? Yung egg yolk. Ayok! Akala ko naman yung... Tulog pa ata itong partner ko. Ano ini-imagine na almusal. Nagugutom na partner. Oh. hindi maka-react sa'yo si Kuya Ross. Tingnan mo. Paborito pa naman, Sir Ross, yung itlog. Hindi ko alam kung nasusundan ako ng partner ko. Binobola lang ako na ito. Yung totoo, ano pinag-uusapan natin? Itlog. Oh. Anong masarap daw na luto sa itlog? Nilaga. Oo. Saan mo isasaw-saw? Susuka. Legit yan, partner. Okay. Ewan daw sa'yo. At yan po, kayo ba? Ikaw ba, pag partner, bukod dyan sa binanggit ito, ikaw, anong breakfast mo, usual breakfast mo? Ako kasi pag breakfast gusto ko heavy. Kanin talaga, partner. Oo, tapos kaya ko na ding hindi mag-lunch noon. Basta nakapag-heavy breakfast ako. Ako kailangan breakfast, lunch, dinner talaga. Meron pa. Merienda. May merienda ka pa? Oo, merienda, sena pa. Oo, di ba? Lahat na. Nandun. Pero iniiwasan ko na yung midnight snack. Dati kasi midnight snack, wala na yun. Wala na? We. Oo, kasi parang... kagabi, ano midnight snack mo? Ano lang, tulog lang. At yan po ang ating ulat kalusugan na Monday morning. Eat healthy breakfast. Agri-Balita! Agri-Balita! Good morning, kapamilyang magbubukid sa ating kapamilyang magsaka. Kakamayapabak mo pa'y nagasangkay. Ito po sa ating pong Agri-Balita, nakikinabang na ang dalawang samahan ng magsasaka sa Batac City sa Ilocos Norte matapos magtagumpay ang kanilang cage culture ng ulang o freshwater prawns. Ano? Noong Enero, ulang. Masarap yan, partner. Ulang. Oo, ibig sabihin, hipo malalaki yan. Ano? Yes. Ayun. Sa Batac, Ilocos Norte. Sa Batac, Ayan ang masarap i-breakfast. Yan yung hipon talaga na masarap. Noong Enero, nagpakawala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Ilocos Norte ng mahigit 45,000 post-larva prawns sa 5 water impounding dams sa lungsod. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatakda na ang ani at malaking tulong ito bilang alternatibong kabuhayan. Ang ulang na nagkakahalaga ng 450 pesos hanggang 600 pesos kada kilo ay mabilis maubos sa merkado lalo na sa balikbayan at restaurant owners. Ayon kay BFAR Senior Aquaculturist Vanessa Alimbuyaguen, mas maraming magsasaka pa ang nagnanais lumahok sa programa. Operational na rin ang ulang hatchery sa bayan ng Paway sa ilalim ng Safe BBM program para suportahan naman ang lokal na produksyon. Favorite mo yan, partner? Hipon? Oo naman. Mahilig ka sa hipon? Mahilig ako sa hipon. Masarap. Tinatapon mo lang yung ulo ng partner. Sinisip-sip mo muna yung ulo. Oo, syempre. Tapos, pagka nasip-sip mo na yung ulo ng hipon, yun ang una mong kinakain sa hipon? Sasarasay mo yan. Tapos balatan mo na siya. Ayan, exciting part. Suka ulit part. Ayan, dyan ako naniniwala. Suka dapat dyan. Ihilabos mo lang siya, di ba? Tapos suka, ay panalo. Namahang-anghang ng konti. Saan po ba may almusal ng hipon ngayon? Hipon po Magkano ba sa palengke ngayon? Dito kasi 450 hanggang 600 daw. Yan yung sa kanila. Wala pa sa market yan. Mas mahal na partner. Yan po ang ating Agri-Balita on a Monday morning. Good morning! Sa oras naman po natin na 4:28, alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya. Pasada Probinsya. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 20 million pesos na halaga ng shabu sa magkakaiwalay na bypass operations sa Zamboanga City. Unang naaresto sina alias Ungod, 45 anyos at alias Choy, 23 anyos na sa barangay Baliwasan noong Biyernes ng gabi. Nakumpiska sa kanila ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13.6 milyong piso. Gayon din ang marked money, mga ID at cellphones. Nakatakas ang kanilang isa pang kasamahan na si alias Marsata. Sumunod na naaresto sina alias
Algisno, 34 anyos at alias Bossing, 36 anyos sa Barangay Kabatangan. Nakuha sa kanila 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso, buy-bus money, cellphone at motorsiklo. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska sa 22 anyos na sospek. Kahapon sa Barangay Giwan, nakakulong na ang mga nahuling sospek at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 4:30 na madaling araw sa Negros Oriental naman, nasamsam ng mga pulis ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bus operation sa Barangay Bahumpandan sa Dumaguete City. Naaresto ang isang high-value target na kinilala na si alias Franklin, 41 anyos. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng suspect na nasa lista ng mga high-value individual. Nakuha sa kanya ang 1.5 kilo ng hinihinalang shabu. Sa Eastern Samar naman, natagpuan ng isang mangingisda ang 6 na pakete ng cocaine na palutang-lutang sa dagat sa Barangay Carben sa Bayan Puyan ng Hernani. Ayon sa Eastern Samar Provincial Forensic Unit, nagkakahalaga ito ng mahigit 19.3 million pesos. Patuloy namang nag-iikot ang mga otoridad sa mga kusal barangay upang matukoy kung saan ito nagmula. Hinihikayat din ng mga residente na ipagbigay alam agad sa pulisya kung may matatagpuang kontrabando. Sa Quezon naman, nasamsam ng pulisya ang 2.7 million pesos na halaga ng shabu mula sa 2 high-value drug traffickers sa buy-bus operation sa Lucena City. Unang naaresto ang suspect na si Alice Dags na nahulihan ng 87 gramo ng droga na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso sa Barangay Ilayang Iyam. Sumunod na naaresto ang isa pang drug pusher na nahulihan naman ng 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Inimbisigan pa ng Quezon Police ang pinagbulan ng droga habang naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Sulu naman, patay ang ikalawang most wanted sa Sulu habang 4 na sundalo ang sugatan sa enkwentro sa bayan ng Maimbong. Ayon po sa militar, sangkot ang suspect na si alias Wang Bu, parang alam ko ibig sabihin nun, sa malakihang operasyon ng iligal na droga at iniuugnay sa pagpatay kay dating Sulu Police Director Colonel Hulasirim Kasim noong 2009 at 3 miyembro ng pamilyang Amil. Na-recover ng mga tropa ng pamahalaan ng mga bala at iba pang kagamitan ng mga rebelde mula sa lugar ng sagupaan. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang 4 na sugatan. Patay ang 50 anyos na lalaki habang sugatan ang kanyang misis matapos masunog ang kanilang karinderya sa Barangay South sa General Santos City. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Felimar Akub, nagluluto ang mag-asawa ng biglang sumiklab ang apoy at natrap ang biktima. Mahigit 4 milyong piso ang danyo sa sunog. Sa South Cotabato naman, patay ang isang radio technician habang 2 ang sugatan matapos bagsalpukan ng motorsiklo at tricycle sa Barangay Maltana sa bayan ng Tampakan. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa trabaho ang radio technician. Sakay ng kanyang motorsiklo nang agawin nito ang linya ng kasalubong na tricycle at magkasalpukan. Dinala pa sa ospital ang mga sugatan kabilang ang radio technician, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa Iloilo naman, 2 ang patay at 2 ang sugatan matapos bumangga sa puno ang isang pamasaherong jeep sa bayan ng San Joaquin. Ayon sa ulat, galing sa Iloilo City ang jeep nang mawala ng kontrol ang driver at sumalpok sa puno. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang driver ng jeep at isang pasahero na kalaunay parehong binawian ng buhay. Ginagamot naman sa ospital ang mga nasugatan. Sa Iloilo pa rin, 2 ang patay at 2 ang sugatan sa bangga ng tricycle at pickup truck sa Barangay Rumbang sa Bayan Puyan ng Pototan. Kabilang sa nasawiang pasaherong isusugod sana sa ospital matapos pagsasaksakin at ang kasamang umaalalay sa kanya. Sugatan naman ang driver ng tricycle at pickup truck. Patuloy pa ang investigasyon sa aksidente. Halos 1,000 deboto ang dumalo sa misa sa muling pagbubukas ng St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Matatandaan pansamantalang ibinasara ang simbahan matapos ang pambababoy ng isang vlogger na dumura sa lalagyan ng holy water. Ilang ritual ang isinagawa ng mga pari at mananampalataya para maibalik ang pagiging sagrado ng St. John the Baptist Parish Church. Kabilang dito ang Sacramental Confession, pagpepenitensya at Holy Hour. Pinangunahan ni Osamis Archbishop Martin Humahod ang mga deboto sa reconsecration site bago binuksan
ang simbahan na sinundan ng prosesyon papasok ng St. John the Baptist Church. Hinikayat ng Arsobispo ang mga mananampalataya na igalang ang kasagraduhan ng simbahan at holy objects. Idineklarang minor basilica ang Our Lady of the Assumption Church o Santa Maria Church sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pinangunahan ni Papal Nuncio Charles John Brown ang deklarasyon kasabay ng misa bilang pagdiriwang ng Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary noong Biyernes. Dumalo sa pagdiriwang sina Nueva Segovia Archbishop Marlo Peralta at Ilagan Bishop David William Antonio. Itinayo ang naturang simbahan noong 1765 na isa sa mga UNESCO World Heritage Sites sa bansa. Ang Santa Maria Church ang ikalawang simbahan ay dineklarang minor basilica sa Ilocos Sur. Pasada Probinsya. Kadayawan Festival sa Davao City dinagsa ng libu-libong turista upang saksihan ang street dance at floral float parade. Abay, maganda nga ito, partner, ano? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Davao at ni Ernel Tocmo. Ernel, good morning! Sa kabila ng matinding sikat ng araw, bigay todo sa paghataw ang mga lumahok sa indak-indak sa kadalanan street dancing parade kahapong umaga. 16 na contingents ang lumahok na may nanggaling pa sa labas ng Davao City, gaya ng Sultan Kudarat at Surigao del Sur. Isa pa sa inabangan ang parada ng 28 floats na hitik sa mga bulaklak at prutas sa Pamulak Floral Float Parade sa Kadayawan Festival. May hugis durian, disenyong Philippine Eagle at iba pang mga sumisimbolo sa lungsod. Kaya libo-libo ang bumisita, kabilang na ang mga dayuhang turista. Noong Sabado, napuno rin ng Dabawenyo fans ang isang mall sa lungsod para sa Kapamilya Caravan. Todo hiyawan ang fans nang makita ng personal ang mga iniidolong Kapamilya stars. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo. Maraming salamat, Ernel Tocmo. Oras po natin, 4:36 na po na madaling araw. Abangan po sa aming pagbabalik. Lugaw at 2 pang Pinoy rice dishes kabilang sa top 100 porridge sa buong mundo. At presyo ng palay tumaas matapos suspindi ng Pangulo ang rice importation. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Yun. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
nga ba kakaiba tayong mga Filipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Hoy, gising na! Pogi, anong oras na, Pogi? Alas 4:40 na po na madaling araw. Ha? Ganun kabilis? Dahil dyan, tuloy po natin ang mga balita. Good news muna, mga kapamilya. Tatlong pagkaing Pinoy ang napabilang sa listahan ng top porridges in the world ng Taste Atlas. Bumangalawa sa ranking ang arroz caldo. Baka nga dapat una to eh. Paano itong gusto kong almusal? Ang arroz caldo with egg. Ito yung with egg. Ang Pinoy version ng congee na may sabaw na nilagyan ng luya at manok. Yes. At karaniwang pinapalasan ng dahon ng sibuyas, kalamansi at bawang. Ang perfect naman nito. Nasa ika-10 pwesto naman ang lugaw. Simple pero malapit sa puso ng mga Pinoy, lalo na bilang almusal o pagkain ng may mga sakit dahil madali itong tunawin at tigupin. Samantala, ikalabing siya ang champurado. Gusto ko rin ito, pero ako pag champurado, partner, gusto ko malamig. Malamig? Oo, gusto ko nire-ref ko siya. Tapos, pag malamig na siya, kakainin ko na siya, bubuhos ako ng napakaraming gatas. Oo, powder. Powder, tama. Kasi parang iba yung pag liquid iba eh. Oo. Mas masarap iba yung effect sa. Tapos para mas marami yung gatas kesa doon sa champurado. Baha talaga ng gatas. Isang matamis na porridge po na gawa naman sa malagkit na bigas at kokwa na higit na sumasarap kapag sinabayan ng gatas at partner na tuyo. Ang sarap naman. Yung totoo, pinagugutom tayo ng balitang to. Kumukulo ng tiyan ko eh. Kaya ay nanguna naman po sa listahan ang bubur ayam ng Indonesia. Isang version naman ng chicken congee. Para natikman ko na rin ito. Hindi ko pagpapalit yung lugaw natin talaga dito. Tapos champurado, ano? Halo na lahat. Ano yun? May lugaw ka, may champurado ka, ganun. May congee ka pa. Tapos may tuyo ka pa. May tuyo pa. Perfect. Halo-halo na. At tapos itlog na maalat. Itlog na maalat. Sige. Itlog na nilaga. Na may suka. May suka. Alas 4:43. Tumaas po ang presyo ng palay sa ilang lugar sa bansa matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon sa importasyon ng bigas. Sinabi ng Department of Agriculture na base sa record ng National Food Authority na tumaas ng hanggang halos 3% ang bentahan ng palay dyan po sa Central Luzon, Bicol, Central Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Naglalaroan nila sa halos 17 pesos kada kilo hanggang mahigit 20 pesos kada kilo ang bentahan ng palay. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na binabantayan ng gobyerno ang presyo ng palay at bigas na resulta ng importation ban. Sakali anyang magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng presyo ng palay, irerekomenda nila sa Pangulo na palawigan ng suspensyon ng pag-aangkat ng bigas. Hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Francis Escudero na magsagawa ng mandatory drug testing sa Senado. Ito'y matapos maiulat na iniimbestigahan ng staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Sa sulat ni Soto, mahalaga maipakita ng Senado bilang institusyon ang drug-free ang kanilang pinagtatrabahuhan para mapanatili ang tiwala ng publiko. Magpapadrug test naman ngayong araw si Senator Juan Miguel Zubiri at kanyang buong staff. Handa rin si Zubiri na sumalang sa mas mahigpit na drug test tulad ng hair follicle test
at inihikayat naman ang mga kapwa senador na gawin din ito. Pinaglive of absence naman ni Padilla si Montenegro matapos maiulat ang insidente. Pinagpapaliwanag si Montenegro na mariing itinanggi ang umano'y paggamit ng marijuana. Alas 4:44 na madaling araw, inaresto sa NAIA ang isang South African matapos mahulihan ng halos 7 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 47.6 million pesos sa kanyang bagahe galing sa Johannesburg, South Africa at dumating siya sa NAIA Terminal 3 sakay ng Cathay Pacific ang dayuhan. Ayon sa pulisya, naharang siya sa arrival area matapos mapansin ang kahinahinalang laman ng bitbit na bagahe. Naharap ang South African sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, habang ang nakumpiskang droga naman ay isinailalim na sa pagsusuri ng PIDEA. 14 ang arestado, kabilang ang isang babaeng Chinese sa Sinalakay na umano'y scam hub sa NAIA Road sa Barangay Tambo, Parañaque City. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG at DOJ Interagency Council against trafficking ang Bayport West Garden Residences kung saan nasamsamang iba't ibang gadget tulad ng mga laptop, mobile phone, passport at cryptocurrency account numbers. Nasagip ng mga otoridad sa lugar ang isang 17 anyos na dalagita. Sangkot umano ang mga suspects sa scamming activities at maharap sa mga reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act. Ibinigay naman sa pangangalaga ng DSWD ang dalagita. Sa oras po natin 4:46, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Amerikanong pastor na sangkot umano sa pang-aabuso sa mga bata sa isang child care facility sa Pampanga, iniligay na sa immigration watchlist. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Hindi na umano makalalabas ng bansa ang Amerikanong pastor na naaresto matapos ireklamo ng pang-aabuso sa 160 batang na-rescue mula sa isang child care facility sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa ilalim na ng watchlist ng Bureau of Immigration ang pastor na nagpatakbo sa bahay ampunan. Naglabas na rin nitong August 15 ng kautosang nagpapalipat sa Amerikano sa Warden Facility ng BI sa Bikutan, Taguig. Pagbibigay diin ng DSWD, tiyak nang mananatili sa Pilipinas ang pastor para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pagdilinaw pa ng DSWD, bagamat pwedeng piyansahan ang kaso, hindi pa rin makalalaya ang pastor dahil sa umiiral na immigration case laban sa kanya. Magugunitang ni-rescue sa child care facility ang mga bata matapos umano silang makaranas ng pisikal na pang-aabuso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrada. Sa Caloocan City naman ang aresto ng mga pulis at 2 suspect sa pagpatay sa 2 babae na natagpuan sa Palawig, Zambales noong nakaraang linggo. Natunto ng mga otoridad ang 30 anyos na babae at 34 anyos na lalaki sa isang hotel sa Barangay 136 sa Bagong Baryo base sa flash alarm at kuha ng CCTV. Nahulihan ng mga suspect ng kalibre 38 baril at isang sasakyan. Ibinigay sa kustudiya ng Zambales Provincial Police Office ang mga suspect. Nasunog ang isang bahay sa Espeleta Street sa Barangay Buli sa Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa ikalawang alarmang sunog. 2 ang bagyang nasugatan at dinala sa Muntinlupa Medical Center. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog habang naghanap ng pansamantalang masisilungan ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga nasunugan. Oras po natin, 4:48 na po na madaling araw. Gising bangon! Kilos-kilos! Attendance check tayo sa Viber. Good morning, good morning! Good morning! Magandang madaling araw po kay Tita Donna Damian. Good morning!
Madam Lina Ho, Teacher Annie, and Teacher Mark ng Bayanan Elementary School sa Bacoor, Cavite. Rose Flores, Romeo Aguda ng Laguna, Gemma Chico ng Pasig, Maggie ng Makati, Lorena Pascual ng Quezon City, Tita Lina Ho ng Bulacan, good morning. Eric Pesario ng Gihulgan, Negros Oriental, Andre de los Reyes ng Batangas, Joyce Key ng Cavite na nagbe-birthday. Happy birthday! Happy birthday! Teacher Mads, good morning. Cherry Diaz ng Malabon, Maria Aragon, Marites David ng Pampanga, Leonard Jeffrey ng Australia, at Sally Bawag ng Cavite. At syempre, good morning din po. Syempre kay Sir Jason Magallanes at Zosimo Gasmin. Magandang morning po sa inyong lahat. Good morning din po kay Romeo Gion, kay Darwin Cabalan. Magandang morning mula po yan siya sa Malabon. Kay Ay Moreno, kay Kiang, good morning. Rafael Chan Kiawit, Pierre Paz Diaz. Magandang morning din po kay Catherine Rodriguez, Fernando Manganti. Diyan po yan sa Bulacan. Shoutout daw kay Virginia Pacheco. At syempre, good morning po kay Tita Lina Ho, kay Richard Dacane, kay Louie Basco. Good morning, Louie Basco. Kay Gemma Chico. At syempre po kay Albert Gonzales at Jesus Quinto. Good morning. Magandang morning din syempre kay Miss Ann Bustamante Calobarde na nasa Japan. Good morning din kay Professor Gabi Lopez na maaga nagsisimba today. Good morning. Alvin Kapokyan, good morning. Marilu Abangan, good morning. Renato Kilikol, magandang morning. At syempre, good morning din kay Tita Amanda Reyes. Tita Fe, good morning. Tita Villanueva, good morning. At syempre, Madam Norma Guevara, good morning. At partner, habol ko lang to ha. Teacher Teresita Loria, magandang morning. Good morning po yung mga nakatutok po sa ating Facebook Live sa DZMM Teleradyo. Ito po kay Ramil Diquinya, good morning kay Rene Cañada Arcilia, kay Rowena Vicente Sempio, kay Romeo Aguda, kay Teacher Ann Bustamante, Patrick De Leon Asierda, at syempre kay Feliciano Pantanosa. Good morning din po kay Rica Madayo. Magandang morning po. Umahabol din ang pabate, Marinette Santiago, Gerlin at John Redin ng Antipolo. Good morning at syempre, yung mga nakikinig sa atin via radio sa DZMM Radio Patrol sa 630. Maraming salamat po sa pagtutok everyday. Basta ang promise nyo sa amin ha, mula 4 a.m. ng Monday hanggang Biyernes yan. Oo, magkakasama tayo. At syempre, makinig din kayo sa mga susunod na mga programa pa namin. Maghapon hanggang magdamag. At sa Radio Patrol na umiikot. Correct, para masaya tayo. Ito ha, sa amin pong muling pagbabalik, abangan po ninyo ito. Daan-daan patay sa pagbaha at landslide sa Pakistan at India. At sa sports, Pinoy billiard player si Johan Chua nagkampiyon sa Amerika. Yan, ano ba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Hoy, gising bangon na, may pasok. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, nasa balita, nasa public service. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter
Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Tiyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balita sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa, may 300 ang patay at 200 ang nawawala sa flash flood at landslide, bunsod ng malakas na pag-ulan sa Pakistan. Karamihan sa mga namatay ay mula sa bulubunduking bahagi ng Northwest Pakistan kung saan 74 na bahay ang nasira. Patay naman ang 5 crew ng rescue helicopter na nag-crash habang nagsasagawa ng rescue operation sa mga binahang residente. Inaasahan tatagal hanggang ngayong linggo ang malakas na pag-ulan sa Pakistan. Samantala, 6 na po naman ang patay at mahigit 200 ang nawawala sa flash flood at landslides sa Kashmir region ng India. Mahigit 100 ang sugatan sa trahedya. Patuloy ang search and rescue operation sa mga biktima na karamihan po ay mga Hindu pilgrims. Showbiz! Balita! Balita! Ating alamin naman ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Erica Balmes, Erica, good morning! Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pinangalanan ng Film Development Council of the Philippines ang 7 pelikulang Pinoy na pinagpipili ang entry ng Pilipinas para sa Best International Feature category ng Oscars Award. Kabilang dito ang mga pelikulang Sunshine, Magellan, docufilm na Food Delivery, Hello Love Again, Green Bones, Some Nights I Feel Like Walking at Song of the Fireflies. Ayon kay FDCP Chairman Jose Javier Reyes, kailangan lang maaprumahan ang mga napiling pelikula ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences bago i-anunsyo ang pinal na listahan ng mga pasok para sa prestiyosong parangal. Sa iba pa nating chika sa umaga, dito sa bansa, pinilala naman ang ilan sa ating kapamilya stars sa 8 Empowered Men and Women of the Year Awards. Kabilang dito ang mga aktor na sina Chief Filomeno, Lilis Hoson at Michelle Vito. Kasama pa sina Star Magic Manager Guillet de la Cuesta at ABS-CBN Entertainment reporter Ana Cerezo. Congratulations, kapamilya! Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Ayun, maraming salamat si Erica Balmes live. Thank you. Thank you. Sports Balita. Sa ating sports balita, PLDT High Speed Hitters napalalunan ng unang kampyonato sa PVL. Yan at iba pang sports balita ihahatid ng ating big man ng DZMM na si Elfred Zalze. Elfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, nasungkit ng PLDT High Speed Hitters ang kampyonato ng PVL on Tour matapos talunin ng Cherry Tigo Crossover sa finals sa score na 3-2. Ito ang kauna-unang kampyonato ng High Speed Hitters sa PVL. Nanguna sa panalo ng High Speed Hitters si Mika Reyes na nagtala ng 20 points at kinilala rin bilang finals MVP. Sa first game, napanalunan naman ng Creamline Coast Smashers ang bronze ng PVL on Tour.
Tinalo ng Cool Smashers sa straight sets ang Signal HD Spikers sa battle for third place. Samantala, nagkampiyon ang Pinoy billiard player na si Johan Chua sa 3rd Annual Battle of the Bulls sa Amerika. Ibinulsa ni Chua ang tropeyo at $20,000 na premyo matapos talunin sa finals ang nakalabang Amerikano sa score na 13-8. Susunod na sasargo si Chua sa 2025 US Open Championship sa New Jersey ngayong linggo. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Yun! Maraming salamat, Alfred Dalde. At narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Mga naitalang kaso ng leptospirosis, bumababa na. Mga kaso naman ng dengue tumaas matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat. Commission on Audit magsasagawa ng audit sa mga flood control projects sa Bulacan matapos mag-inspeksyon ng Pangulo umano'y palpak na flood control project sa Oriental Mindoro na tinipid sa materyales, inireklamo. Pagtanggal ng in-app links ng online gambling sa mga e-wallet platforms, ikinatuwa ng CICC online gambling companies gumagamit na umano ng iba pang platform. Mandatory drug testing sa Senado, hiniling kay Senate President Francis Cordero kasunod na umano'y paggamit ng marijuana ng tauhan ng isang senador. At yan ang mga balita ngayon pong Lunes, August 18, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano! Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Nagbabalita anumang oras. Susunod na po, Ronda Pasada kasama si Danny Johnson Manabat. Happy Monday! Archie Lagman, good morning! Good morning!